Ang pagsisimula ng e-commerce website ay hindi kailangang mahal or komplikado. In fact, pwede kang mag-build ng fully functional e-commerce store na hindi lalagpas sa 200 pesos per month kahit na beginner ka pa lang. Kung plano mong magbenta ng handmade crafts, dropship products, or magtayo ng digital storefront para sa existing mong business, ipapakita ng guide na to ang lahat ng kailangan mong malaman para makapagsimula. Mula sa pagpili ng tamang platform hanggang sa pag-setup ng website, tutulungan ka ng guide na to step by step para ma-launch mo ang e-commerce business mo ng nakabudget. Kaya simulan na natin. Ngayon baka iniisip mo, paano ko magagawa yan for less than 200 pesos per month? Well, the best way is by using Hostinger. Meron silang plans na under 200 pesos per month. At nakasale pa sila ngayon, kaya sobrang sulit. Kaya dapat mo yung i-take advantage. May built-in website builder din sila na ipapakita ko kung paano gamitin mamaya. Kung gusto mong mag-start sa Hostinger, gamitin mo yung link sa description. Pag kinlik mo yun, mapupunta ka sa page na to. As you guys can see, may sale sila ngayon. Up to 73% off sa hosting. Plus free domain, free website migration, at 24/7 customer support. Para makapag-start, i-click natin yung claim deal button. May kita natin dito yung iba't ibang pricing plans. Single plan, premium, business, cloud startup plan. For less than 200 pesos per month, pwede ka na mag-start ng e-commerce business gamit ang business plan. Bakit ito yung best option? Kasi dito mo makukuha yung WooCommerce integration. Ito yung pinaka-importanting tool sa loob ng Hostinger para makapagsimula ng e-commerce store. Kapag na-check mo na lahat ng features at nakita mo kung ano talaga yung kasama sa plan, i-click mo lang yung choose plan button tapos mapupunta ka sa checkout page. Dito pipiliin mo yung payment period, kung gaano ka kadalas magbabayad. Kung long-term plan mo sa store mo, mas sulit yung 12 or 48 month plan. Mas malaki yung matitipid mo plus may extra discounts ka pang makukuha. Speaking of discounts, may extra tip ako para makatipid ka pa. Punta ka sa Have a Coupon Code section, tapos enter mo yung coupon code na StartupWise. All caps, no spaces. I-click mo yung apply button, tapos mas lalo ka pang makakatipid niyan. After that, click continue and you're all set. Pag nandito na tayo, gagawa tayo ng account saglit para makapagsimula. Kapag nasa loob na tayo ng Hostinger, ganito yung itsura na makikita nyo. Ito yung homepage nila. At may ilang mga pages tayo na kailangan i-navigate para mapakita sa inyo kung paano gumagana lahat ng to. Makikita nyo, may websites tab sila kung saan makikita natin lahat ng websites na available para sa atin. Meron silang domains tab kung saan makikita natin lahat ng mga domains na meron tayo sa portfolio. May emails tab din para sa email marketing at kung gusto nating magkaroon ng business email. May VPS tab, billing tab at marketplace din sila. Para sa video na to, mostly magfo-focus tayo sa websites tab. Kaya magsimula tayo dito. Gaya ng nakikita nyo, ang unang bagay na gagawin natin ay magsimulang gumawa ng website. Meron ka ng hosting plan sa Hostinger kapag nag-sign up ka at makakakuha ka pa ng free domain. Kaya magiging super dali ng buong process. Ang una nating gawin ay pumunta sa purple button na to tapos i-click natin. Pag pinindot natin yung purple button, may mga options tayong pwedeng piliin. Pwede tayong mag-create ng WordPress website, Hostinger website builder, o kaya empty PHP HTML website. Pwede rin nating i-migrate ang website kung meron na tayong existing website sa ibang platform. Para sa video na to, ipapakita ko kung paano mag-build gamit ang Hostinger's website builder. Pag kinlik natin yung button na yun, mapupunta tayo sa page kung saan ilalagay natin yung brand name natin at gagamit tayo ng AI para tulungan tayong gumawa ng website. Ngayon, tandaan nyo na hindi natin kailangan gawin to. Pwede natin gamitin yung isa sa mga pre-made templates nila sa pamamagitan ng pag-click sa maliit na puting text na nasa ibaba. Tapos mapupunta tayo sa page na to. Marami silang templates na pwedeng pagpilian para sa kahit anong klase ng store na nasa isip mo. Kung fashion website, photography website, portfolio, resume, at marami pang iba. Para sa website na to, sabihin na natin gumagawa tayo ng fashion website or e-commerce website. Kapag nandyan na tayo sa e-commerce templates, piliin na natin yung isa sa mga templates. Lahat sila magaganda at karamihan dito gusto ko. Pero piliin natin yung autumn o kaya show template. I-click natin yung select template button at mapupunta tayo sa susunod na page at ganoon lang, nandyan na tayo sa Hostinger website editor. Ngayon, pwede na tayo magsimulang mag-edit ng website at gawin na siya kung paano natin gustong makita. Pwede natin baguhin halos lahat na makikita nyo sa screen na nandito at sobrang dali lang gawin. Magsimula tayo sa pinaka-top bar dito. Quick reminder lang, ang karamihan ng website builder ng Hostinger ay nahahati sa tinatawag na mga sections. Gaya ng nakikita nyo, itong maliit na blue button para magdagdag ng bagong section. Sa pinakataas, makikita natin yung header section. Ngayon, pwede nating i-edit yung karamihan sa mga to sa pamamagitan lang ng pag-click dito, tapos mapupunta tayo sa actual na bahagi ng website. O kaya naman, pwede ring i-click natin yung header mismo at pumunta sa kaliwa dito para magsimulang ayusin gamit yung mga tools na available. Meron din tayong button dito na nagsasabing edit header. Click natin yung edit header at gaya ng nakikita nyo, marami tayong options na pwedeng pagpilian. Pwede nating gawing sticky yung header. Pwedeng baguhin yung element spacing, link spacing, pati na yung top and bottom spacing. At marami pang ibang features. Meron ding logo mismo na pwede nating i-click at palitan ng kahit anong gusto nating ilagay. Tapos syempre, kung gusto natin, pwede rin tayong mag-edit ng ibang elements. Pwede nating itago or pakita yung logo. Pwede rin nating ipakita yung social icons, maglagay ng button, or iba pang features na meron tayo sa header. Meron din tayong shopping bag icon na pwede nating i-edit para gawing mas malaki or mas maliit kung gusto natin. Tapos may style din yung header na pwede nating baguhin. Pwede nating gawin kahit anong itsura dito. Kung gusto natin maging button lang siya o kaya header lang mismo, pagtapos natin mag-edit nun, pwede na tayo mag-click out at magsimulang mag-edit ng ibang sections. Halimbawa, gusto natin magdagdag ng bagong section sa website. Punta lang tayo sa add section button. At gaya ng makikita nyo, marami tayong pagpipilian. May mga pre-made sections sila na pwede pagpilian
pagpilian para mas mabilis makapag-start. Pero kung gusto pa natin ng mas maraming customization, pwede natin i-click yung Generate Section button. Pagkatapos bibigyan tayo nito ng maikling description tungkol sa kung anong klaseng section yung gusto natin. Kunwari, kung gusto ko ng photo, product, gallery. Lalagay natin yun at pagkatapos i-hit natin yung enter button. Kailangan mo ng 30 characters para lang sa quick disclaimer. Kapag na-type na natin yun, i-hit na natin yung create section. Tapos magde-design na yan agad ng layout para sa atin. Medyo matagal ng konti kasi nagsisimula pa lang silang i-improve yung artificial intelligence sa paggawa nito. Kaya maaaring magtagal ng ilang sandali. Gaya ng nakikita nyo, ito na yung photo gallery na generate nila para sa atin. Lahat ng images and text ay AI generated din. Pati na rin yung overall design nito. Super cool nito kasi makakatipid tayo ng oras sa overall design process at may iwasan natin yung mga sobrang haba at tedious design sessions na kadalasan ay kasama sa bawat time na gumagawa tayo ng website. Gaya ng makikita nyo, pwede tayo mag-scroll pababa at i-click ulit yung add section para makita pa kung ano yung iba pang sections na meron sila. Dahil nagpapatakbo tayo ng online store, pwede rin tayong pumunta dito at mag-start ng mag-ayos ng ilang mga products. Makikita mo ang daming bagay na pwedeng pagpilian. Isa pa sa mga useful na tools, kung gusto nyo mag-import ng mga produkto sa store nyo, siguraduhin nyo gamitin yung Zendrop. Ililink namin sa description. Ito yung pinakamadaling paraan para mag-import ng products sa WooCommerce, Hostinger, Shopify, at kahit anong e-commerce platform na nasa isip nyo. Malawak ang section ng mga products nila na pwede nyo pagpilian at personally, ginagamit ko to tuwing nagpapatakbo ako ng dropshipping store. Kapag nag-scroll tayo pababa, makikita natin yung iba pang mga bagay na pwede nating i-edit. Pwede tayong magdagdag ng mga elements sa site tulad ng button, text, images, or videos. Meron din tayong layers tab kung saan pwede nating baguhin kung ano yung mga unang lalabas. Meron ding website styles kung saan pwede nating baguhin yung mga overall color scheme ng website at makita kung gaano karaming beses natin ginamit yung isang kulay sa buong website. Meron din dito yung AI features at toolset na pwede nating simulang gamitin. Meron silang AI image generator, AI writer, AI page generator, AI section generator, AI logo generator, at marami pang ibang tools. Meron din tayong top button na nagsasabing connect domain. Ito yung kailangan mong gawin bago mo i-live yung website mo. Gaya ng makikita nyo, binibigyan tayo ng temporary domain. Pero hindi to ideal kung gusto mo mag-click yung mga tao. Kaya kailangan natin i-click yung connect domain dito at mapupunta tayo sa page kung saan pwede nating idagdag yung free domain natin sa website. Ngayon, kapag masaya na tayo sa itsura ng lahat, kailangan nating i-save yung progress natin at magsimula na. Pupunta tayo sa taas at i-click natin yung save button. Gaya ng makikita nyo, may auto-save feature sila na sobrang helpful. Pero mas gusto ko na i-click pa rin yung save just to be sure. Kapag tapos na tayo sa lahat dito, i-hit natin yung go live button. Ready na tayo. Para simulan ng pag-access sa website natin, gaya ng nasabi ko kanina, ang paggamit ng Zendrop para sa pag-import ng products dito ay mas madali kaysa dati. At ngayon, pwede na tayong magsimulang magbenta ng mga products sa Hostinger store natin. Kung may mga tanong kayo tungkol sa process na to, siguraduhin yung i-comment sa baba. Also, don't forget to like this video and subscribe para hindi nyo ma-miss yung mga future videos namin. At sobrang na-appreciate kung nanood kayo. Kung gusto nyo magsimula gamit ang Hostinger at makuha yung best deal, siguraduhin yung gamitin yung link sa description. Meron silang super great na Black Friday sale ngayon na hindi nyo dapat palampasin. At please, tandaan nyo yung mga links na yon ay affiliate links. Kaya nakukuha kami ng maliit na komisyon sa bawat sign up. At lahat ng to napupunta sa pagsuporta sa mga videos tulad nito. Kaya thank you in advance sa suporta. Sana nagustuhan nyo tong video na to at excited na ako makita kayo sa susunod na video.